Hello, hello! Ito po ang ating nahakot today and 14 cartons po lahat yan. At tingnan nyo naman ang taas-taas ng resibo, o diba? Kasi ito na yung, ito yung part ng paghahakot natin sa grocery side naman. Kaya dinamihan ko na lang para hindi na po wala nang balikan. Kumbaga, kung ano man yung kulang-kulang next week, ayun na lang po ang ating bibilhin. Kasi traffic na, marami ng tao, ayan. At tumutal po yan ng 23,000 pesos. Ayan. Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo and welcome to Noilot TV! Sana po ay okay tayong lahat and gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa mga bago ko pong subscribers, maraming salamat po. And lalo na po sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo. Today, ang activity ko dito ay nagpa-pricing po ako. So, ito po yung mga nahakot ko. Dito po ako magpa-pricing. So, yan po yung pra-pricingan natin. Kasi kanina, nag-try akong maghakot kasi ayoko nang maglabas-labas next week kasi mayroon akong mga activity and closing sa year. So, tatapusin namin yung pag-i-encode para sa inventory namin doon sa bagong app. So, ayoko maglabas-labas. So, ngayon pa lang, ayoko din ng maraming tao, yung malapit na talaga yung Christmas or holidays, ayoko nang ganun, bagut kumbaga kasi maraming tao, ayoko nang ganun, yung naghahabulan, ayoko nang ganun. So, ngayon pa lang, nag-prepare na po tayo. So, ready na po tayo. Ang alak lang, mayroon akong additional na order dun sa mga liquor, which is December 12 yung delivery nila. So, dagdag ako ng wine, yung sa, anong tawag dito, Carlo Rossi. Yun lang naman ang idadagdag ko. So, the rest ay okay na tayo. Halos lahat, pati sa mga butingting, okay na tayo. So, slight lang ko magsagot ng isang tanong, no? Ito ay, bali, nag-private message po sa akin. Sabi niya, Auntie, ang dami mong binili. Nag-add on ka ba ng capital or yun pa din yung pinamili mo? Diba? Sabi niya, ibig sabihin kung nag-infuse ba daw ako ng additional capital para sa mga binibili ko for Christmas. Sabi ko, no, hindi po ako nag-a-additional. Yung binibili ko po, ayun po yung mga benta ko araw-araw. Kasi hindi naman ako daily kukumpra or naghahakot. Hindi naman ako ganon. So, yung mga naipon ko, yun po yung binibili ko. Kaso nga lang, ang pina-priority ko, yung mga items na for the holidays. Ganun po ako. Diba, na-vlog ko na po na mayroon ako mga ipon-ipon challenge na from the sales of my store. So, pag ma-short ako sa pangungumpra, doon ako kukuha. Tapos, yung sales ko naman the following day, ibabayad ko naman doon para intact po yung mga challenge ko. So, lahat po yun kasi sales yan. So, punta po yan sa bank ng tindahan ko. So, ganun po yung ginagawa ko na pag-ruling po yung benta namin. And as I said, yung markup po namin or yung kita po namin sa store, hindi ko po yan kinukuha. Hinayaan ko lang po muna siyang lumitaw. But siguro this year, like last year, hindi po kami kumuha. So by this year, siguro magkuha ko ng percentage lang doon para naman, treatment naman din namin yung sarili namin. Okay? So yun. So hindi po ako nag-infuse ng capital. So, lahat po yun ay benta ko po. Iniipon ko. Aside dun sa mga, kasi mayroon ako certain amount na iniipon ko talaga. Tapos, yung mga naiwan, yun ang pinamili ko. So, kung ma-short ako doon, ako kukuha. Parang ganun lang din. Parang cash flow. Part siya ng cash flow. Kasi sa store naman din talaga siya. Pero yun ang ginagawa ko para alam ko na mayroon talaga akong makukuha pag nasi-short ako sa pangungumpra. Kaya yun. Itong mga naano ko ay anong tawag nito? Ito yung niruruling ko lang. So, kung alam po natin yung flow ng ating business, ng ating cash,
ay maganda po iyan kasi matitrace mo talaga saan na ba ako, saan na ba tong tindahan ko, no? Pero nga lang, magkikita ko naman sa iba na kasi dito kinukuha. Auntie, dito kasi kinukuha namin yung lahat ng panggastos namin sa pang-araw-araw. So, kung ganyan kasi, dapat i-mindset talaga natin. It will start talaga sa mindset natin. Ano bang gusto ko mangyari sa business ko? Gusto ko ba itong palakihin? Ano bang mangyari nito after 5 years? Kasi kung ganyan po yung mindset natin, isi-set talaga natin na yung itong kita ng tindahan ko ay sa tindahan ko. Hindi po maiwasan na makukuha na natin yun ng mga personal needs natin. Pero pag alam mo kung ano yung goal mo, talagang magkakaroon ka ng self-discipline na ay hindi ko ito kunin para lang dito. But what if, auntie, kung wala na kaming source, ito lang yung talaga yung source namin. Alam nyo, kahit na po na nagtatrabaho tayo, ina-advise talaga tayo na dapat mayroon tayong other source of income. 'Di ba po? Kasi po, pag may other source of income tayo, yung pinaka main source natin ay, or yung ito parang side hustle na natin ito, or ano bang tawag ninyo dyan, ay hindi siya totally maapektuhan. So pag wala kasi tayong side hustle or ibang pinakukunan ng income natin, ay doon tayo mahihirapan. Pero kung marunong po tayo asa dito sa natin sa sari-sari store natin, like for example yung asawa natin may kita naman, so doon tayo muna, lalo na pag nag-start ka pa lang, 'di ba? Kasi talagang makompromise yung capital natin sa tindahan. So it will really start sa mindset natin. Ano bang gusto natin? At saka pag mayroon tayong mindset na gusto ko magkaroon ng negosyo, gusto ko ito lumaki, so magkakaroon ka ng setting of goals, magkakaroon tayo ng disiplina sa sarili natin na hindi ko talaga ito gagalawin. So ganun po. Sabihin naman na, ay kasi auntie, marami kayo. Wala po kaming pera, kumbaga. Hindi po kami ganun kayaman. Nagkataon lang talaga na na-learn tayo, money management, na miss natin, mga mistake natin, tapos natuto tayo. So, later, i-vlog ko naman, ano yung ginawa ko, bakit kami nagkaroon ng ganito. Kasi po, talaga pong nagbago po lahat ng mindset namin. So, hindi lang kami nakatuon dito sa store namin, marami kaming other source of income na nakakatulong talaga siya, na hindi namin siya talagang totally magalaw. Kaya yun. So, dapat, goal natin, ano bang goal natin dito sa ginagawa natin sa tindahan natin? Is it for ganito lang ba? Kasi kung ganito lang, pag maliit lang yung tindahan natin, ma-assure talaga natin na maapektuhan ang mga capital natin pag dyan natin kinukuha lahat. Kasi hindi naman ito talaga ka-sustainable ang negosyong ito pag hindi natin siya na manage ng todo-todo, ng talagang may disiplina. Lagi lang po tayong nag-aabuno, tapos hindi natin nakita yung kita talaga rin, lalo na pag hindi tayo nagkakaroon ng record. So, importante talaga ang magkakaroon tayo ng record ng ating transaction every day, no? Mga benta natin, para mayroon po tayong basihan, ano bang pwede natin gawin? At through that recording, magkakaroon po tayo ng planning, no? Isi-share ko din sa inyo ano yung gagawin namin. Magkakaroon kami ng brainstorming for the next coming year naman. Ano bang mangyayari dito sa operation namin sa tindahan na to, 'di ba? So, kailangan talaga nating magkakaroon tayo ng magandang pag-record, yung pagtityaga sa pag-record ng ating transaction daily para makita natin at the end of the month, saan na ba tayo? Ano bang pwedeng gawin natin dito para lumaki yung kita ko? So, parang ganun. Dapat meron po tayo. Ganun po talaga ang natutunan ko pag magmamanage po tayo ng negosyo. So, yun. Actually, ang topic ko for this video ay it's a simple money tips for this December. I-share ko lang, no, 'di ba? Tayong mga negosyante ay we are aiming for big sales, makabenta tayo sa ating tindahan. At the same time, this message is for all of us na mga negosyante din. Kasi marami sa ating mga negosyante na hindi pa natin ganun ka naintindihan ang paghawak ng pera. Even myself, still learning. So, nag-aaral pa din ako. Paano ba natin madagdagan ang kita natin, paano ba natin masustain ang negosyong ito. Ganun po talaga ako, and then I am always feeding my mind, no, na
nanonood ako ng mga successful stories like Henry C, mga ganyan, para po ako ma-motivate at matutunan ko ano ba yung mga sikreto nila. Ganun naman talaga, di ba? Kopya-kopya lang naman tayo. Kung maganda naman yung ginawa nila na pwede natin kopyahin natin if it is for our own good, di ba? Para sa pamilya natin. So, ganun. So, magbibigay ako ng tips, no? Kasi marami tayong natatanggap, lalo na sa mga empleyado, and dayo naman sa mga negosyante na katulad nito. Hello! So, yun. So, mayroon akong 3 tips na i-share sa inyo na sa tingin ko ay makakatulong sa atin. Whether negosyante man tayo or empleyado man tayo. Nakakatanggap na tayo ang mga empleyado natin ngayon, kasi nagiging empleyado din ako, nakakatanggap na tayo mga bonuses or mga 13th month. No? So, sana pag natanggap natin yung 13th month natin ay hindi po natin dapat kalimutan na pinaghirapan natin yan ng buong taon yung natanggap natin, at hindi pwede na kung pinaghirapan natin yan ng isang taon, one day, one night lang po yan maubos. Kasi po pag ganyan po ang mindset natin, wala po talaga mangyayari. The same, sa cycle lang din yung cycle natin in handling sa finances po natin. So, I suggest na kung mayroon tayong natanggap na mga ganyan or mayroon man tayong kita sa ating tindahan, ay wag po talaga natin kalimutan ang mag-ipon. Marami sa mga nakikita ko na nagva-vlog, no, na they are not encouraging how to make ipon. But for me, very important po yan na kahit pa paano mayroon po tayong naitabi. And as for my experience, no, kailangan po tayo magtabi tayo ng kahit pa konti-konti para po magkaroon tayo ng habit na mag-iipon, dahil kailangan talaga yan sa panahon ng kagipitan. Family natin, ma-hospital or whatever, importante talaga may ipon. And kung pwede din i-priority natin yung emergency fund, yung 6 to 1 year na kung magkaroon man tayo ng hindi magandang takbo ng ating trabaho or ng ating negosyo, ay pwede pa nating ma-move on or hindi tayo mahirapan mag-move on na masustain natin ang ating mga pangangailangan. Yun ang isang bagay na natutunan ko talaga na hindi ko talaga gawain before. So, you know, we learn naman talaga, di ba? So, dapat magtabi talaga tayo kung magkano man yan, at least mayroon po tayong naitabi. The number 2, ngayon, this is the moment, this is the best time kung mayroon tayong malaking natanggap, no? Or nakita after this year, ay mag-isip po tayo, ano bang pwedeng magandang negosyo next year, na kahit mag-start lang po ng konti, okay lang po yan. Pag trabahuin natin ng todo next year, wala pong imposible. Start talaga tayo ng maliit, kahit maliit na negosyo. So, yun po yung ma-advise ko talaga. Huwag po nating igasta lahat. Kung mayroon man kayong utang na sinasabi, kasi sabi marami kaming utang, ganyan-ganyan, maglaan talaga tayo, kasi yung may utang tayo, pwede naman tayo makiusap eh. Ang issue lang naman sa pangungutang, kung kita mismo, ay pag hindi talaga tayo magbayad ng kahit konti. Pero kung magbayad naman tayo, kausapin natin yung inuutangan natin, wala pong problema, pwede po yan. The number 3 po ang masuggest ko, kunti lang yung video ko, ayoko nang masyadong mataas, ewan ko ba. Sa pagbili po natin ng ngayon, sa Noche Buena, sa Christmas at saka New Year, isipin po natin na hindi po dapat sobra-sobra yung binili natin. Ano lang yung pwede natin kainin or i-budget for this Eve, for this New Year, na hindi po bongga, kumbaga. Dapat naka-budget po talaga siya. Kasi pag sobra-sobra na yan, naku, kinabukasan wala na po tayo. Kumbaga, magkaroon tayo ng one day millionaire mindset, ubos biyaya, bukas nakatunganga talaga tayo. So, sana po ay mayroon kayong natutunan sa akin na i-share sa inyo. Una, mag-ipon talaga, magtabi talaga kahit konti. Number 2 ay, this is the best time na kung mayroon tayong naiwan or mag-aala tayo ng money for starting capital para next year, tuduhin natin magkaroon tayo na kahit na maliit na negosyo, like sari-sari store. Number 3 is, sa paggagasta po natin sa pagkain this Christmas Eve and New Year's Eve, dapat po kontrolado po tayo. Hindi po yung sobra-sobra, bongga-bongga, na magkaroon tayo ng one day millionaire mindset. Yung sinasabing bukas, ubos biyaya, bukas nakatunganga. So, yun lang po aking ma-share. Thank you po for watching. God bless po.